Pertihan may pag Friday, kuyog miss akong taga-Canada po, si Noipi, si Ellen, taga-Canada, gikan po sila Canada. Ni Ari, may isulti kayo may naka-ambos miss ni Father dito sa iyang kumbento. Among yung ihuwat sa pultahan napit. Niya na kastorya ni Father, na-share na po, naka-experience niya Eucharistic miracle dito sa Brampton. Nahitabo ni last year, October 29 nga misa, ikaduhang misa sa Sunday. 9 o'clock mo na primero, ikaduha is 10:30. So digatin may yung mini-misis o akong father-in-law. While nag-misa, pagluhod ba, nakakita ko kanang host ba nga nagtipak. Tapos yung ingalan, gilabay dito nga host, kaya dili man siya dito sa tubangan, dihat naman sa ikaduha nga pew ba, sa ilawang sa rudhanan. So, akong doon, gilabay dito sa somebody na dili siguro katoliko, kuha lang, gilabay, i-secret ba, ang consecrated na host. So, pag humas communion, gidali-dali na kukuha ang host, ipunit na ko, gihatag na ko yung misis. Ay, Juan, bangon sa bukato. So, mo ito paghatag niya ako sa kanang host, ako siyang gignan nga, sa may kumato na, hindi ako lang siguro ng kaunon. Kay, siyempre, kung kanang host, that's the body, ginoo ba na? So, at that time, yung siya, ayaw lang kay nahulog na ba na? Ihatag lang na nato ni Father Yan, among parish priest sa Virgin Angel sa Brampton, Canada. So, while katong gihatag na niya ako, akong gikuptan, kanya akong gihatbuan. Kanya at that time, kanang ni-feel ko kanang heaviness ba sa akong kasing-kasing ba. Kaya nakainon ko nga, nanuman nga, gilabay ni Ginoo man eh. Kaya, I really felt na nag-crash din ang akong heart, baka nang nag-uol din ko bitaw. Ngayon ko, Lord, kanang, gilabay mo ka, ulit kasaluang kang, kanang, gilabay mo na, I hope, ma-realize niya nga, kanang dili ni mao yang gibuhat. Pero at that time, na nagunit ko sa host, I really felt the presence of God. So after that, kanang paghuman sa misa, among giadto si Father Yan, kunya among gihatag sa iya. So, dito na sa iya niya. After that, ang katong host, pareha itong mga ubang stories, gibutang niya sa chalice with holy water, kunya gibutang niya sa tabernacle. Si Father Yan, siya nagyod mo na ay key to that kanang tabernacle. So, dito to siya sa tabernacle, and then, Sunday man to. Pagka Saturday, following Saturday, na sa ilang host na nakita, gilabay. So, gipunit, gihatag sa ni Father Yan. Karon, si Father Yan, yan ibutang sa na to sa katong chalice ba, itong unang nakita katong gihatag niya. Pag-abli niya sa Juan, sa tabernacle, nakita man niya nga ang host na ay dugo, na ay fresh blood. So, pagka-Sunday the following day, sa misa, iyang ipakita niya. Simbang sabi niya ito, wami kabaw nga, muna na itabo. So, karon noon si Father Yan, yun siya nga, ipakita, kung na kuno siya ipakita, after Mass, katong host. So, pagkuha na ni Father Yan, napakita na kami, hiling niya sagli, niya, mga tao nanghilak, mga tao nangimbag, ang balibo. Pag humana magtanong nila siya nga, mauman to nga itong gihatag ni Father Yan. Itong host na gihatag niya, ngayon ko nga, dili to siya nga, maulag ito kay kanang kuan. Naman ito'y buak. Dili, nga nugot taon nga kuan kanang
kay, it's a miracle. Ang katong nahitabo, milagro, gid na. Pero sa akong una-una, nganong kita man ang namilagruhan. So anyway, ako my thoughts, naglibog pag-ipo ba, na pagka kami mag-good sa kumbana, everyday simba mi, 7:30 a.m. Everyday simba mi. So Sunday man to, pagka following day, Monday, simba mi, unya kaning ang caretaker sa church. After that, among gipangutanan ngayon ko nga kanang katong kuan Ricky, katong host, kanus aman to na katong naidugo, kanus aman to nga nakita ni Father, yun ay siya katong the other Sunday. So meaning to say nga mo to siyang host nga among napunitan. So yun ay siya nga si tanawa mo lagi to tong napunitan. Ya apo gyapon, hasitang gyapon ko. Yun ko nga kanang hindi ko kasabot ng anong ginilagruhan sa akong na anong ginilagruhan tani. So, wak niya po, kung makutanan dyan, tuo na dyan na kung may istorya na kung si Father yan. So, the following day, simba na sa amin. After sa Mass, among ipangutanan si Father. Unyay si Father na, yes, that was the host that you gave to me. So dito na confirm, dito lagi ko nihilak yun. Nihilak na dyan ko kay kanang bang di ko kasabot kay it's a miracle. Kanang dugo nga kanang nakita kuan magud kanang na-witness magud na mo. Na-witness na mo nga kung sa itsura sa host before to na mo gihatag. And then nakita mo nga na ay kanang dugo yun. So kanang sukad ato ang amuang faith sa Ginoo na deepen. Sukad ato simba gid mi simba mo gid mi every day. Ang Mass gid mi gusto malate. Gid mi gusto malate. Kinahanglan you have to be there at least 30 minutes or 15 minutes before sa misa kay para na mo sa grado gid kay kanang musimba bitaw ta because kita as Catholics na realize na namo unsa di ay kaswerte nato. Swerte kayo ta nga we have Jesus Christ every Mass. So kanang makaingon bitaw ko nga unsay difference nato sa ubang mga tawo nga kanang lain religion. Kita swerte kayo ta way. Imagine every time na naa ang Mass, naa ang Ginoo. Karon every time mo take namin sa host ng communion, kanang lipay kayo mi kay ngano. You are taking Jesus Christ with you. Naa si Jesus Christ mo. So I hope na sa among gi-share sa inyong tanan kanang inuhag yung hatagan o kanang importance ang misa o ang kanang Holy Communion. Please, kanang inuudyo nga Jesus Christ is with us. Not only sa Mass, of course, sa everyday life natin, but Mass, kinanglan yun, musimba na yun ta. As what Father Darwin is sharing or saying, nga naagyot ang Ginoo. So, kami sa kumbana, nagpasalamat din tayo sa Ginoo nga even after atong nagtabo itong kanang miracle, wala pang kayo may nagkuhan. Amo na i-share ng mga friends, mga kanang relatives, but wala kayo may nag-storya-storya ano ba? But that was November, kay ang nakita na mo October 29, pero i-share sa Mass November 5. And after na, just a few people na mo lang i-share. Pero karoon na-realize na mo sa kumbana nga, gano'ng gusto kayo may makipagkita ni Father. Although, kita na mo sa good ka, labi man kayo yung katekism ni Father, no? Kanang sa pag-arena mo, just like gisulti sa kumbana, ambush lang na mo si Father,
wala magali mi kanang nagdahom nga moabot mi up to this point nga mo kanang mo share mi ninyo kay actually supposed to be uli mi karong adlaw sa Cebu kay taga Cebu man ni. Ang amo ang tanggahi alas 5. Pero si Father kanang ingon siya na mo kanang kung mahimo mo share mo na mo but wala ingon ko nga nganong dili mi kasi no ni Father, so meaning to say nga pagbuot gyud is Ginoo nga nganong nag-ari ni diri na-ambush na mo si Father, na-share na mo niya ang video, unya after that kanang nagsunod-sunod na ang kanang amo ang sharing. So mura na akong masulti ninyo. I hope na after this kanang inyo ma-feel ang presence sa Ginoo during Mass. Salamat guys. So, silang duha living witness, you know? Sila mo'y nakapunit sa ostias, lang gihatag sa pari. Kung mo to, every Sunday, pakita nila sa pari. No? Kita ninyong nahimong pula sa actually na perting lumaasa nga tubo. Bag-una ha, bag-una. Abi ninyo, daghan pa kayo milagro, pero rin ako mastorya ninyo. Okay, I hope kina is quite enough na inyo pang dugangan ang atong kahibalo sa Ginoo. Panamingon si Kristo ang mukhaon nining pan may kinabuhing walay katapusan. Punang iyawa sa paningkamutan ko diya, hindi ko kasimba, aron di mo kakaon. O paningkamutan po niya magdukod o mga bundok nga piki. Aron dili ta makakaon sa pan sa kinabuhi. Manang kita nga niya rin karon, the more kita madasig, the more kita ma-inspire, dili tungod sa butang, dili tungod sa posisyon, tungod ni Kristo. Love Christ, only Christ, nothing but Christ. Amen? God is good all the time! Atong pagpakan ni Ginoo, mayong gabi na itong tanan.